So mga tet kuya, 'di ba si Alice Guo, ayun, may nagbanggit kanina sa comment section eh, nakaalis ng Pilipinas. Makakaalis daw talaga yun, wala namang whole departure order eh, 'di ba ganoon? Oh, nakalabas daw ng bansa. Paano nakaalis ng bansa? Ay sabi niyo kriminal 'yon na ano, 'di ba may negosyong illegal, pogo. Oh, sabi niya pogo bawal na sa Pilipinas. Talaga ba? Oh. Pero bakit pinipersonal ni Kuting si mamaya ko ikwento ng kung kaya pa ha, kung ano ang disadvantage at advantage ng Pogo at saka yung tinatawag meron palang Pigo mga ate at kuya, hindi lang Pogo. Oh, Philippine Offshore Gaming whatever that is. Tingnan ko yung meaning. Pogo. Operation ba yan? Yun. Philippine Offshore Gaming Operators palang ibig sabihin ng Pogo. Offshore gaming, ibig sabihin ang mga kliyente natin dito, mga nasa ibang bansa. Dito lang ino-operate sa Pilipinas. Yun ang Pogo. Hindi mga Pinoy ang naglalaro dito, mga foreigner, mga sugaro, mostly mga Chinese, di ba? Maraming ganyan, Pogo, Chinese. Kaya nga si Alice Guo, Chinese yon. Pero bakit tina-target ni Kuting si Alice Guo? 'Di ba? Unang sabi niya noon, hindi niya kilala si Alice Guo, wala daw masyadong kilalang politiko, paano daw ito nakatakbong ano diyan? Paano daw ito nakatakbong mayor? Hindi naman pala Filipino citizen. Pinipersonal talaga si Alice Guo. Uy nga pala, may chismis mga ate at kuya. Sisa, pakisagot. Totoo ba na kumamkam ka ng bonggang-bongga? Ha, Sisa? Bago natin ito basahin. Post ni Ado Paglinawan. Totoo ba si Isa na malaki ang nakamkam mo or kung sino man ang may nakamkam para si Alice Guo ay makalabas ng Pilipinas ng hindi natitiktikan? Kasi yun nga ang himutok ni VP Sara nung budget hearing, di ba? Paano nakalabas si Alice Guo nang wala nakakaalam? Tapos siya, nag-leak yung kanyang kuha sa CCTV. Ay grabe pala ang intel ng gobyernong itong dyan sa airport eh. Ay hindi naman criminal si VP Sara, nag-leak yung kanyang CCTV image, video and picture. Si Alice Guo ang kriminal, hindi nyo natiktikan? Namimili ang gobyernong ito. Kapag kriminal, mukhang kakampi nila. Paano nakalabas? Sabi nga po, allegedly, itong si Sisa, kumamal ng limpak-limpak na salapi para may picture ka with Alice Guo, Sisa, kumakalat sa social media ngayon, kabeso-beso mo si Alice Guo, bakit yung pinipersonal? So, Mariosep, ano kasabwat nyo yan? Drama nyo lang baga? Or pinersonal nyo dahil karibal? So, ito nga po ang tanong ni Ado Paglinawan. Why is Marcos Jr. messing up with Alice Guo? What is he afraid about? Anong kinatatakot mo, Kuting? It is obvious he's covering up for someone, maybe his wife. Ayun na nga, nag-leak na yung image, binlag ni Miss Maharlika. Meron akong picture niyan eh. Teka ha, napin ko lang. Share natin dito sa ating live. Di ba? Shinare na rin ni Miss Maharlika yun. Hold on a sec. Let me just search for it. Meron akong picture nun eh. Na parang bakit kasamahan ni Kuting, kasama ni Kuting at ni Aha sa picture ang mga Pogo operators. Ginoo ko. So punta tayo sa aking bagong gawang page. Kung hindi pa kayo naka-follow or naka-like dito, mag-like po kayo after ng live natin mga tat kuya. Or after yung mapanood tong video to. Ako po ay may bagong page kasi ito wala pa tong masyadong shadow banning. Yung DDS Princess tsaka Maui Spencer naka-shadow ban yun, hindi nag-grow, no? Ito, dumarami na yung followers. So, 479, almost 500 na kayo dito. Tayo ay 71,000 sa Princess Maui. Sana po mag-follow kayo dito sa ating page. Kung hindi ako nagla-live, minsan nagpo-post na lang ako dito. Ang ganda naman ng palaka, birthday niya nung nakaraan. Nakita ko yung palakang inanitan. At nasa gitna nga talaga ng ng mga pogo operators ang mag-asawang kasumpa-sumpa. Ang bukakang palaka, birthday pala kahapon. Happy birthday! Ayan, EDSA Friday group natin ha. Happy birthday pala kang may buhok, ngipin ay nakalubog.
Ayan, ang mga pogo kinemilatik. Sino nasa gitna? O, binulgar ni Miss Marlica. Sino-sino yung mga pangalang yan? Kaibigan ni Kuting, Jetro Dionisio, Noe Patrick Prudente, partner ng Bureau of Customs. Partner? I-zoom ko nga, hirap. Ang liit ng sulat. Ito yan. O, di ba? Binulgar ni Miss Marlica. Jetro Dionisio, Noel Patrick Prudente, dati, hindi pala partner, former Bureau of Customs officials. May chichika ko sa inyo pagkatapos nito, ha? Na isang underdesaya na nasa Europe. Anong ginagawa niya sa Europe? Nagdadala ng salapi? Mamaya. Sino yung underdesaya na yan? Nandun pa kalat-kalat. Noel Estanislao, retired general friend ni Kuting. Jose Maria Ortega, bagong PAGCOR director. Wife of Rainier Teo. Sino si Rainier Teo? Si Rainier Teo nasa likod ni Sisa Virus at ng isang babae, Cassandra Ong, Pogo Porac, Pampanga. Si Butod, si Kuting na Bangag. Si Benito Techico, Special Envoy to China. Oh, baka yan ang owner ng bar dyan sa sa BGLC na di umano ay okay lang doon magbebe powder kapag ka mga elite members yata. Mr. Wu, Pogo owner ng Porac, Pampanga, si Sandy Daza. Daza. Oh, narinig ko yung Sandy Daza na yan. Klase ba yan? Sa bebe powder? Oh. Anyway, yan nga po. Oh. Bakit pinag-iinitan nyo si Alice Guo? Na isang Pogo, sabi nyo Pogo operator. Ay ba't itong mga nasa gilid ninyong lahat hindi nyo hinahanting? Kung illegal ang Pogo sa Pilipinas. Kung illegal ang sugal, bakit pa may PAGCOR, bakit pa may Lotto, isugal din naman yan. Okay? Oh. So yung asawa mo Kuting at ikaw mismo, kitang kasama ang mga Pogo personalities. Ang alam ko po, si Alice Guo ay karibal ng Mr. Wu ba yan? Karibal sa negosyong Pogo sa Pampanga. Or dyan sa, kung saan man siya mayor, Porac ba yan? Oh. Mr. President, we are watching you closely and so is the military. Sasali na ba ang military sa EDSA Friday group? Sana naman. Oy, mag-ingat ha. Pinapapasok nila dito ang mga Afghans. So, ang mga men in uniform, baka may nakakasilip sa channel ko. Parang ang pagpapapasok nila ng mga Afghan, hindi naman refugees ang mga yan, kundi empleyado ng Anemika, malay nyo, terorista ang iba dyan, mga bomb experts, yung mga ng CIA operatives and whatnot, CIA recruits ng mga Afghans. Yan di umano ang ipantatapat sa kasakaling mag-aklas ang men in uniform sa Pilipinas laban kay Kuting. Bukod pa syempre sa mga kano na nandito sa mga EDCA sites, kung sakasakaling mag-aklas ang men in uniform, hindi na masaya at kontento sa pamumuno ng isang lutang at may confidence lang kapag ka may baby powder dealing nakikita, nagagamit pa as private army, baka mag-aklas ang men in uniform. So ang pantapat, baka yung mga Afghans. Mag-ingat po kayo mga ma'am at sir. Hindi po kami nagagalit sa inyo. Kayo ay sumusunod lang sa utos dahil ang commander-in-chief nyo yung bangag. At naaatim nyo yan, natatanggap nyo. Nabangag ang commander-in-chief nyo. Worse, ang commander-in-chief nyo yung palakang nakabukaka. Okay. We are watching you, sabi ni Ado Paglinawan, so is the military. As early as when Gatchalian and Ontiveros just started the hearing on Bamban, Marcos stole the narrative saying nobody knows Alice Guo. May picture naman sila. In Tarlac. Why was and is he meddling with a small town mayor? Bakit nga naman nakikisawsaw ko sa issue? Presidente ka, Kuting. Bakit dakdak ka ng dakdak? Hindi mo naman yan trabaho against Mayor Guo. Or Alice Guo. What signal is he sending to his minions? Nasabi niya, kung karibal mo sa negosyo to, babakbakan ko to, ganun ba yun? Kasi sabi ni Kuting, di ba? Sa pagkatakas ni Alice Guo, heads will roll. Gugulong daw. Yes, just to name meron.
Meron bukas. Gugulong diba? Heads will roll sa mga kung sino man ang kasabwat sa paglaya ni Alice Gowo, si Kuting. Oh. Para lang yung your days are numbered, mga smugglers. Wala namang nangyari. Really, kaninong ulo ang gugulong? Anong palalabasin nyo? Sino ang kasabot ni Alice Gowo nang siya'y nakatakas? Baka sabihin nyo, kasabot si PRRD ha? Gaano naman kalakas si PRRD sa immigration or sa airport? Diba? Who is the power to run a big-time Pogo syndicate? Gowo or Kim Wong's partner, the three Remulyas? Kasi sa yung mga Remulya, di ba? Yung kanilang pagkabongga-bonggang negosyo, yung kanilang yung sa Island Cove sa Cavite. O Pogo yata yun na. Why is Marcos acting like he is a person of interest? It is now also become obvious. It has now become obvious that Hontiveros and Gatchalian are in cahoots with Malacanang that echoed Hontiveros' angst claiming Guo has left the country. Question ba yun or statement? Why has the government singled out Bamban and Porac? Is it because they couldn't come across a most influential person's demands? While Tenko clears a chosen 12? Sino yung chosen 12? Yung nasa picture? Sabi kasi dito ni Kuting, heads will roll daw eh. There is no room in this government for anyone who places personal interest above serving the Diyos ko, mga kagasgasan ng mga motherhood statement mo, Kuting. Hindi kayo interest basahin. Bakit mo pinipersonal si Alice Guo, Kuting? Dahil ba kaibigan mo yung karibal niya sa Pogo? Nga pala maisingit ko lang mga tetkuy, ang Pogo, ang naglalaro niyan, mga nasa abroad, dito lang ino-operate sa Pilipinas. Ang Pigo ay Philippine Inland Gaming Operation or Operators. May Pigo sa Pilipinas. Pansin nyo, may mga ads sa kung saan sa YouTube, sa Facebook lalo na, sa GCash at sa kung saan pa may lumalabas na na game na lalaruin mo. Yan ay paaadikin ka niyan. Nakakapaglaro na ang mga Pilipino ng mga online gaming. Si Ivana Alawi, yan ang pinag-usapan namin doon sa Davao nung nag-live kami lahat, sabay-sabay. Si Ivan Alawi ang endorser ng mga inland gaming sa Pilipinas. Nakaka-addict. Kwento nga ni Kuya Ibi, yung kanyang kausap habang nagiinuman sila akala niya 'di ba, hawak lang ang cellphone, yung pala naglalaro na. Galit na galit, natalo, binalibag ang cellphone, 30,000 na ang natalo. Ang Pigo ang mas deteriorating sa Pilipinas. Pilipino ay nakakapaglaro ngayon, 'di ba? Ang dami yung mga vloggers, mga YouTubers, mga influencers. 'Di ba pagkatapos ng kanilang content may mga ini-endorse na maglaro dito. Kasi ang daling manalo dito. Paaadikin ka lang sa simula. Malay mo, ma-hack pa rin yung mga accounts mo, yung gagamitin mong credit card, debit card, ATM sa paglalaro niyan, even yung online wallet mo, GCash, PayMaya at kung ano-ano pa. Gagamitin mo sa paglalaro, na-hack na, nababawasan ka na pala paunti-unti. Worse, baka biglang mawala yung laman ng online wallets mo or mas-scam ka pa. Ang daing na-addict sa laro ngayon, kahit yata bata nakakapaglaro ngayon ng game sa cellphone. Ini-endorse pa ng mga vloggers, mga influencers na maglaro kayo nito. Mas nakakasira ng lipunan ang Pigo kaysa Pogo. Ang Pogo ang naglalaro, mga foreigner. Bakit kung talagang ang inyong layunin para durugin ang Pogo at si Alice Guo ay 'di ba, huwag masira ang kinabukasan ng mga Pilipino, nagpo-provide ng trabaho ang Pogo, kaya nga pinayagan ni Pangulong Duterte yan Ay itong Pigo, bakit hindi niyo to targetin? Sugal to Mga bata ngayon, hindi lang ML ang pinagkakaabala, naglalaro na rin pala. Tsaka hindi nila alam na paadikin ka lang yan. Sa simula, mananalo kami at maya, ay kalaunan, lagi kang talo, gigil ka na, hindi ka na nakakatulog. At hindi na re-regulate, hindi katulad ng mga physical casinos, may limit ang tao sa loob, di ba? Itong Pigo na ito, all over the Philippines ito. Walang inuupahang pwesto. Di ba? Hindi katulad ng casino na limited ang tao. Also, pwede ka pa raw maban. Yun yung mga pinag-usapan namin doon nagla-live kami, di ba? Kung ikaw ay, di ba, siguro ay hindi, tawag doon, lulong ka na sa sugal, ibaban ka sa mga kasi-casinos, iba-blacklist ka. Lulong na yan, kung ano-ano nang pinagsasangla yan, titulo ng lupa, ganyan, dami ng utang, lulong na, hindi na pwede yan dito, X, blacklisted ka na. Ay, kapag lulong ka sa cellphone mo, sa online gaming, walang magre-regulate sa'yo. So, Kuting, ano itong pinagagawa ng gobyerno mo? Bangag na bangag ka. Parang wala sa tama, wala sa hulog. 'Di ba? Mga nagmamalinis kayo.
Kunwari bati-batikos kayo kay Alice Guo. Ililink nyo pa si Pangulong Duterte. 'Di ba? Kunwari ang taas-taas ng moral ng administrasyon mo, pero Diyos ko po, ayun ang kayong mag-asawa, nakita kayong may picture with Pogo operators. Sino ang hari at reyna ng Pogo, mga ate at kuya, base doon sa picture? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.